Sa pagbalik ng pangkat nila Pio Carpio sa kanilang tahanan, muli na namang nasilayan ni Gonzalo si Nognog, hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Nakatingin ito sa tahanan ni Roming na parabang hinahanap siya nito. Dahil sa napakatalas na paningin ni Gonzalo, walang kahirap-hirap niyang nasipat si Nognog at ang mga kasamahan nito. Noon ding mga oras na yon, binalot na naman ng mga katanungan si Gonzalo. Alam niyang hindi yon si Nognog, pero para bang merong nagtutulak sa kanyang isipan na paniwalaang yon ang kanyang tunay na anak. Habang tinitingnan nito ni Gonzalo, kitang-kita niya ang paglakad ni Nognog patungong baryo, kasama ang mga taong hindi ordinaryo sa kanyang paningin. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumapit sa kanya si Pio Carpio at tinapik siya nito. Iho, kakain na. Kanina ka pa namin hinihintay Wika ni Pio Carpio. Sige ho, Tio Carpio. Susunod na ho ako. Sagot ni Gonzalo. Matapos itong marinig ni Gonzalo, pinili niyang sundin ang nais ng kanyang tiyuhin. Ang ginawa noon ni Gonzalo ay muli niyang sinipat ang kinaroroonan ni Nognog at kasabay nito ang kanyang pagtungo sa hapagkainan. Sa pagkain ng hapunan ng kanilang pangkat, pansin ni Pio Carpio ang pagiging matamlay ni Gonzalo. Dahil sa napansin niyang merong nangyayaring hindi kaaya-aya noon kay Gonzalo, kaya pinili niyang tanungin ito upang malaman kung ano ang kanyang problema. May problema ka ba, iho? Sabihin mo dito sa amin. Makikinig kami. Pamilya na tayo dito kung kaya't hindi mo na kailangang magtago. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, halos hindi nito nagawang makapag-wika ng ilang minuto. Hinayaan na muna ito nila Pio Carpio upang mabigyan siya ng panahong mailabas ang kanyang problema. Ilang minuto pa ang lumipas, nagwika si Gonzalo ng, Tio Carpio, nakita ko ho si Nognog na tumungo sa baryo. Alam kong hindi siya yon pero pilit ipinagdidiinan ng aking sarili na ang nakita ko kanina ay ang mismong anak ko. Kahit ayaw kong paniwalaan ito, Tio Carpio, meron talagang nag-uudyok sa aking sarili. Nang makapagpaliwanag na si Gonzalo, sumingit naman sa kanilang usapan si Roming. Yan ang isa sa mga abilidad ng mga maranhig. Saklaw ng kapangyarihan ng makalaso ng kahit na anong nilalang na merong bahid ng kasamaan. Kayo talaga ang kadalasang napupuntirya ng mga mahika negra ng mga maranhig, gawa ng mas mababa kayong uri sa kanilang angkan. Kaya mo, Gonzalo, babantayan ka namin upang hindi ka mahulog sa bitag ng mga ito. Singit naman ni Roming. Narinig niyo yan, mga kasama. Pagigihan natin ang pagbantay kay Gonzalo para hindi ito mahulog sa patibong ng mga maranhig. Hindi natin alam kung saan at kung kailan naatake ang mga ito sa ating kinaroroonan. Dagdag naman ni Samuel. Matapos nilang makapag-usap, kasabay nito ang pagtatapos ng kanilang pagkain. Pinili nilang maghanda na muna ng mga bakod sa lugar ni Roming upang maging panatag ang kanilang mga sarili. Matapos nilang makagawa ng mga pangontrang ikinalat sa paligid, muli silang bumalik sa kanilang pag-iinuman. Si Gonzalo noong mga oras na yon, piniling makipag-inuman na lamang upang kahit papaano'y maalis ng alak ang labis niyang pangungulila sa kanyang anak at para na rin mawaklit sa kanyang isipan ang kanyang mga nasilayan sa baryo. Sa paglalim ng gabi ng kanilang pag-iinuman, merong pangyayaring hindi nila inaasahan. Habang panay ang pag-uusap nila Pio Carpio at pagsisiyahan,
Bigla silang napatigil nang makaramdam sila ng kakaibang presensya sa paligid. Animoy merong isang diwatang biglang nagparamdam sa kanilang kinaroroonan. Pag-ikot ng paningin nila Pio Carpio, doon nila nasilayan ang isang batang nagliliwanag ang mga kamay. Sa pagitan ng dalawang kamay nito ay merong lumilitaw na kawangis ng kalahati ng buwan na siyang labis nilang ikinagulat. Hindi yun gaanong kalapitan sa kanilang kinaroroonan, pero sipat na sipat ito ng pangkat ni Pio Carpio. Pagtingin ng batang yun sa kanila, agaran din itong itinuro ang patag na lugar na siyang pangunahing daan patungo sa tahanan ni Ruming. Sa pagturo ng batang yun sa lugar na yun, agaran din naman itong sinipat nila Pio Carpio. Pagtingin nila ng lugar na itinuturo nito, laking gulat na lamang nila nang masilayan nila ang grupo ng mga kalalakihan na naglalakad patungo sa kanilang kinaroroonan. Kasabay ng pagsilay nila sa mga kalalakihang yun ay ang paglaho ng batang kanilang nakita, hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa mga pangyayari, biglang naalerto ang pangkat ni Pio Carpio. Agaran nilang iniwan ang kanilang mesang pinag-iinuman upang kumuha ng mga angkop na gamit na siyang maaari nilang masandalan sa oras ng kagipitan. Nang makapaghanda na sila Pio Carpio, ay ang pagdatingan naman ng mga maranhig sa kanilang kinaroroonan. Nang medyo makalapit na ito sa kubo ni Ruming, ilang minuto din silang nagkatitigan ng walang pag-uusap. Dahan-dahang itinuro ng isa sa mga maranhig si Gonzalo na halos walang kaide-ideya sila Pio Carpio kung ano ang nais ng mga ito. Sa pagturo ng isang maranhig, ramdam na ramdam ni Gonzalo ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, nagwika si Pio Carpio ng, "Ano ang kailangan ninyo, mga Ginoo? Gabing-gabi na. Baka naman pwede niyong ipagpabukas na lamang ang inyong pagbisita. Abala kami ngayon sa aming pag-iinuman. Kaya naman huwag niyo naman sanang sirain ang aming kasiyahan." Tingnan mo nga naman. At anong pakialam namin sa inyong pagsisiyahan, tanda? Ibigay niyo ang gabunan na inyong kasama upang hindi tayo magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sagot naman ng isang gabunan. "Huwag niyo kaming takutin, Ginoo. Dahil hindi kami matitinag ng mga salita lamang. Umalis na kayo. Dahil hindi ko nauulitin ang mga sinabi ko." Wika ni Pio Carpio, sabay padyak ng kanyang tungkod sa lupa. Nang marinig ito ng mga maranhig, ay parabang nakakatawa ang sinabi noon ni Pio Carpio. Panay hagalpak sa pagtawa ang mga ito, kahit wala namang nakakatawang sinabi ang ermetanyo. Hinayaan lamang nila Pio Carpiong gawin ang nais ng mga ito habang patuloy nila itong pinagmamasdan. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan ang nagbabago ang mga kaanyuan ng mga lalaking nasa kanilang harapan. Ang pangkat naman noon ni Pio Carpio ay nagsipaghanda na rin upang salubungin ang kahit na anong pag-atake ang gagawin ng mga maranhig. Alam nilang hindi ito matitinag sa mga pangontra, kaya pinili nilang umaklas na lamang ng digmaan laban sa mga ito. Dahil sa napakatindi na ng tensyon sa paligid, maging si Gonzalo noong mga oras na yon, hindi na napigilan ang kanyang sarili. Agaran siyang pumakawala ng kanyang mga engkantasyon upang tuluyan na siyang maging ganap na isang aswang. Alam ni Gonzalong hindi gaanong mabilis ang pagkilos ng mga maranhig, kung kaya't ang nais niyang gamitin sa mga ito upang makipaglaban ay ang taglay niyang bilis at liksi.
Matindi man ang kabanoo ni Gonzalo, wala siyang pagpipilian kung hindi ang lumaban kasama ng kanyang mga kaibigan. Sa paglipas ng oras sa kubo ni Roming, animoy, parang mga demonyong nababaliw na ang kanilang mga kaharap. Patuloy ang pag-uungol ng mga ito habang hindi mapakali sa kanilang kinaroroonan. Nang makapag-ipuna ng lakas ng loob ang mga maranhig, agaran din itong sumugod sa pangkat ni Pio Carpio nang walang pagdadalawang isip. Kitang-kita nila Gonzalo ang pagpasok nito sa bakod na kanilang ginawa, na sobrang lakas ng pisikal ng katawan ng mga maranhig ay nakaya nitong wasakin ang espiritual na bakod na kanilang nilikha. Sa pagpasok ng mga ito sa pamamahay ni Roming, ay kasabay nito ang muling pagsiklab ng unang labanan sa pagitan ng mga maranhig at ng pangkat ni Pio Carpio. Dahil sa may kanya-kanyang armas ang pangkat noon ni Pio Carpio, kung kaya't nagawa nilang makalaban sa puwersa ng kaliwa. Carpio! Si Gonzalo, bantayan mo! Sigaw ni Roming. Nang marinig ito ni Pio Carpio, agad din naman itong nilingon si Gonzalong nasa likuran ng kanilang pangkat. Kahit nasaan yung demonyo na ito, kitang-kita pa rin ni Pio Carpio ang pagtitig nito sa malayo. Sa pagsipat niya sa tinitingnan ni Gonzalo, doon niya nakita ang isang maranhig. Nakawangis ni Nognog. Gonzalo! Huwag mong pansinin ang maranhig na yan! Maranhig yan, Gonzalo! Hindi yan ang anak mo! Sigaw ni Pio Carpio. Pero kahit anong pagsigaw noon ang gawin ni Pio Carpio, sadyang hindi siya naririnig ni Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang bumuelo si Gonzalo ng paglipad upang marating ang kinaroroonan ni Nognog. Dahil sa abalang-abala noon ang kanilang pangkat sa pakikipaglaban, walang sino sa mga ito ang nagawang harangin si Gonzalo. Ilang minuto lang ang binuno niya noon upang marating ang kinaroroonan ng kanyang anak. Paglapit niya dito, laking gulat na lamang niya nang biglang nawala si Nognog sa kanyang paningin. Ang tanging nasipat lamang doon ni Gonzalo ay ang isang lalaking halos doble ang taas sa kanya. Pagtingala niya sa lalaking yon, doon niya nakumpirmang isa itong maranhig na merong pambihirang presensya. Masaya ako't ikaw na mismo ang lumapit sa akin. Ngayon, pumili ka. Sasama ka sa akin ng bukal sa iyong loob o lilipuli namin ang lahat ng iyong mga kasama. Wika nito. Huwag mong maliitin ang pangkat ng tiyuhin ko. Marami na silang napagtagumpay ang pagsubok, kung kaya't hindi sila magagapi ng uri mo. Magtatagumpay kami at malilipol namin kayo dito sa Shokon. Sagot naman ni Gonzalo. Kasabay ng pagsalita nito ay ang pagsugod niya sa lalaking yon. Kahit lamang ito sa lakas, alam naman ni Gonzalong mas mabilis siya ng di hamak dito. Yun lang ang naiisip niyang paraan upang magawa niyang magapi ang maranhig na kanyang kalaban. Ang naisip noong plano ni Gonzalo ay paikutan ito upang hindi siya masundan ng paningin ng demonyo. Segundo lang ang lumipas nang isagawa ni Gonzalo ang kanyang istilong pinag-isipan. Pagtungo niya sa likod ng maranhig, biglang nawala ang kanyang pag-asang pinanghahawakan nang masipat niya ang isang kakaibang armas ng nilalang. Kasabay ng pagsipat niya dito ay ang pagtalikod ng maranhig na siyang labis niyang ikinagulat. Ang buong akala noon ni Gonzalo, hindi kayang masabayan ang kanyang bilis ng maranhig na kanyang kalaban. Pero nagkamali siya dahil di hamak na mas mabilis sa kanya ang maranhig na kanyang kaharap. Paglingon nito kay Gonzalo, agaran din naman siya nitong sinapak na siyang naging sanhi
upang tumilapon siya sa mga nagsisitaasang damo. Yon ang unang pagkakataong makaramdam si Gonzalo ng labis na sakit sa katawan. Kaya naman lubha niya itong ikinabahala. Animoy sa unang pag-atake pa lamang ng maranhig, alam na ni Gonzalo na wala siyang panama dito. Pagbangon niya sa kanyang kinahihigaan, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang naroon na sa kanyang harapan ang maranhig. Agaran siya nitong hinawakan sa leeg na kahit anong gawin niyang pagpupumiglas ay hindi niya nagagawa. Pakiramdam noon ni Gonzalo mawawala na siya ng hangin sa katawan dahil sa higpit ng pagkakasakal sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, muli siya nitong ibinalibag sa lupa na halos kumawala na ang kanyang wisyo dahil sa lakas ng pag-ataking kanyang natamo. Hindi na noon magawang makatayo ni Gonzalo dahil sa labis na pinsalang natamo ng kanyang katawan. Nang iniangat siya ng maranhig, muli siya nitong ibinalibag sa lupa at inapak-apakan na parabang isang hayop na walang kakayahang lumaban. Tanging pag-ungol lamang ang nagagawa noon ni Gonzalo habang bumubulwak ang kanyang dugo sa kanyang bibig. Marami nang pumapasok sa kanyang isipan noon dahil ang buong akala niya, yun na ang huling oras ng kanyang buhay. Kahit hirap na siya, patuloy ang pag-alala ni Gonzalo ng kanyang mga masasayang araw sa piling ng kanyang pamilya. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang natigilan ang maranhig sa kanyang ginagawa. Kasabay ng pagtigil ng pag-apak nito kay Gonzalo ay ang pagtalikod nito sa kanyang kinaroroonan. Nang marinig ni Gonzalo ang paghalinghing ng kabayo, muli na namang nabigyan ng pag-asa ang kanyang sarili na mabuhay. Alam niyang si Tatay Dadoy ang dumating, kung kaya't nakaramdam na siya ng kaligtasan. Dahil sa alam ni Gonzalong nilubayan na siya ng maranhig, pinili niyang ibuhos ang kanyang lakas upang makagalaw sa kanyang kinaroroonan. Dahan-dahang gumapang noon si Gonzalo upang kahit papaano'y makalayo siya sa lugar ng labanan. Nang marating niya ang hindi gaanong kataas ang mga damo, doon na napili ni Gonzalo na magkubli. Sa pagsilay niya kay Tatay Dadoy at sa kabalyerong puti, kitang-kita niya ang ginagawang paglalaro nito sa mga maranhig na kanyang kalaban. Kahit inilabas na ng maranhig na yon ang kanyang napakahabang talibong, hindi pa rin ito naging sapat para sa kakaibang abilidad ni Tatay Dadoy. Sa bawat pag-atake ng maranhig, nagagawang salagin ito ni Tatay Dadoy nang walang kahirap-hirap. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nagsisisigaw na ang maranhig na yon nang matapyas ang kanyang isang kamay ng napakatalas na palakol. Hindi na nagawang bumangon ito sa pagkakaluhod dahil sa muling pag-unday dito ni Tatay Dadoy. Segundo lang ang lumipas nang biglang kumalas ang ulo nito sa kanyang katawan. Kasabay ng pagkamatay ng maranhig ay ang paglaho ng kabalyerong puti sa kinaroroonan ni Gonzalo. Wala noong kaide-ideya si Gonzalo kung saan tumungo si Tatay Dadoy sa paglaho nito. Isang oras pa ang lumipas, tumahimik na ang kubo ni Ruming. Doon na silaya ni Gonzalo na nalipol na ang lahat ng maranhig na sumugod sa kubo ni Ruming. Dahil sa hindi makayanang ibangon noon ni Gonzalo ang kanyang sarili, pinili niyang maghintay na lamang ng tulong sa iaabot ng kanyang mga kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumaki ang mga mata ni Gonzalo nang makasilay siya ng isang kulay asul na lagusan na lumitaw sa kanyang harapan. Kasabay ng paglitaw nito ay ang paglabas ni Tatay Dadoy at ng kabalyerong puti. Hindi ito nagsalita sa kanya habang tinutulungan siya nitong makabalik sa kubo.
Sa pagdating nila sa kubo ni Ruming, agaran din namang kinuha ni Samuel ang nanghihinang si Gonzalo. Dali-dali nila itong nilapatan ng gamot, gawa ng bakas na sa mukha nito ang labis niyang paghihirap. May mga iilang tadyang din noong nabali si Gonzalo dahil sa pakikipaglaban sa mga maranhig. Ayon kay Pio Carpio, halos aabutin ng ilang araw ang kanyang pamamahinga upang tuluyang maghilom ang sugat na kanyang natamo. Matapos maihiga si Gonzalo sa loob ng kubo, dahan-dahan na itong nakatulog. Sila Pio Carpio naman noong mga oras na yon, labis-labis ang pasasalamat kay Tatay Dadoy dahil sa tulong na ibinigay nito. Agaran din namang lumisa noon si Tatay Dadoy sa kadahilanang kinakailangan na niyang bumalik sa kanyang lupain dahil sa may mga maliit siyang batang inaalagaan. Sa paglisa ng kabalyerong puti, pinili nila Pio Carpiong ayusin na ang mga bakas ng labanan sa tahanan ni Ruming. Gabi man noong mga oras na yon, hindi nila ito alintana sa kadahilanang kailangan nilang mailibing ang mga bangkay ng mga maranhig bago sumapit ang bukang liwayway. Sa pagsapit ng umaga, naging abala ang grupo ni Pio Carpio sa pag-aayos ng kubo ni Ruming. May mga iilang dingding kasi sa kubo na labis na naapektuhan sa nangyaring digmaan. Ang ginawa nila noon ay kumuha ng mga angkop na gamit na siyang kanilang gagamitin sa pagpapanday ng kubo. May mga ilang kasama noon si Pio Carpiong marunong magpanday, kaya naging madali naman sa kanila ang trabaho kahit papaano. Ruming, pasensya ka na ha. Hindi namin nagawang maitaboy ang mga maranhig sa kubong iyong tirahan. Alam kong dugo at pawis ang iyong naging puhunan upang maitayo ang kubo. Hayaan mo, gagawin namin ang aming makakaya upang maisaayos ang lahat ng nasira sa paligid. Wika ni Pio Carpio. Walang problema yon, Pio Carpio. Ikaw pa ba? O siya, pupunta muna ako sa kusina at para makapagluto na. Sagot naman ito. Okay, grabe ang angas, no? Biglang pagsulpot ni Tatay Dadoy, kakaiba yun. Meron pa tayong isang episode 40, tapos nun isang story pa, tapos yung 2 episodes baka bukas na ng umaga. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Pahintay ako ng episode 40. Siguro mga 10 or 11 PM ang lapag nun. Salamat.